Ayan. And we are recording. Hello, my dear Scorpio. Teka. Second half of March 2024, my dear. Second half, 16 hanggang sa katapusan. Alam ko late, pero ganun talaga ang buhay, my dear Scorpio. Minsan late, minsan on time. Okay? So, my dear Scorpio, let's go. 16 hanggang sa katapusan, general reading, second half of March, Scorpio. Cut na natin into 3. Let's start your reading. My dear Scorpio, I want you. I know you like me. I know you want me. I know you want me. I know you want one. Okay, I want you. You don't know how hard it was to let you go. Ay! My dear Scorpio, pakiramdam ko dito sa card na nandito sa table, my dear. Parang nilalayo mo yung sarili mo sa isang tao. Gustong-gusto mo siya, pero nilalayo mo yung sarili mo sa kanya. Umiiwas ka sa kanya, nilalayo mo yung sarili mo sa kanya. At mahirap, my dear Scorpio. Kasi sabi nga dito, you don't know how hard it was to let you go. You don't know how hard it is to let you go. No, tapos sabi mo dito, I want you. Parang mahal mo siya or gusto mo siya, pero kailangan mo dumistansya sa kanya. Kailangan mong lumayo. Parang bawal. Parang ganun na energy, my dear. Parang bawal na magsama kayo. Bawal na magkita kayo. Or siguro hindi pa ito yung oras para, alam mo yon, maging kayo. Pinipigilan mo, my dear, ang iyong damdamin. Okay, my dear Scorpio. Okay, meron na nag-flip. Do you even see me that way? I think, my dear, mami-misinterpret ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi lumalayo ka nang hindi mo kayang ipaliwanag yung dahilan kung bakit ka lumalayo. Umiiwas ka, hindi madali yung paglayo, hindi madali yung paglayo, hindi madali yung pag-iwas doon sa tao na yun. Kasi una, gustong-gusto mo siya. Posibleng mahal mo siya or masaya kang kasama siya. Pero kailangan mong lumayo. At hindi niya maintindihan, my dear, kung bakit kailangan mong lumayo. Kailangan mong limitahan yung pagkikita nyo or yung pagsasama nyo or kailangan mong umiwas sa kanya, my dear. Ganon, okay? Tingnan natin, my dear. So, there's a tendency na baka ma-misinterpret ka, my dear, ng mga tao sa paligid mo. Hindi nila maintindihan kung bakit ka parang ilag, bakit ka umiiwas, bakit ka lumalayo, bakit, 'di ba? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo, my dear? May dahilan to, my dear, kung bakit mo to ginagawa. I think parang hindi talaga kayo pwede magsama ng tao na to. Okay, tingnan natin, my dear. Let's go. Cut na natin into 3. Excited na ako. Makichismis. Ano nangyayari sa'yo, my dear Scorpio? Okay, let me see. The star. Okay? So, sa energy ng star, parang kailangan mo, my dear, i-priority. Meron kang kinakailangan i-priority. Posibleng pangarap mo, pamilya mo, yun ang nakukuha ko. And kaya kasi siguro lumaalis or lumalayo sa tao na to kasi posibleng maging distraction siya sa mga plano mo sa buhay. No, yun ang nakukuha ko, my dear. Priority mo yung family at saka yung pangarap mo.
hindi ko sure kung may pamilyado ka na tao, tapos nagkakagusto ka sa isang tao, or pamilyado na siya, something like that. Basta, nararamdaman mo, my dear Scorpio, na pag lalo ka pang ma-involve or ma-connect sa tao na to, lalong hindi matutupad yung mga pangarap mo. Ganon. Okay? Let's go tayo, my dear Scorpio. Kasama ng ating the star, are brightly shining, is the Ace of Wands. Okay? So, sa energy ng Ace of Wands, priority mo talaga, my dear, ang success in life. Parang hindi mo priority gaano ang love. Okay? Sa energy ng star at saka ng Ace of Wands, nakukuha ko rin na posible na meron ka mga panibagong goal, mga gusto mong ma-achieve, manifestation. Doon ka nakafocus, my dear. At hindi mo alintana, my dear Scorpio, kung magiging mag-isa ka or magiging single ka. As long as magawa mo lang kung ano yung priority mo na yon, yung iyong goal in life. Doon ka talaga nakafocus, my dear Scorpio. Kumbaga sinasantabi mo, my dear Scorpio, yung puso mo. Tingnan natin, my dear Scorpio. Oh, di ba the King of Wands? Ayan, nagmamanifest ka nga talaga. Posibleng focus ka, my dear, sa trabaho. Ayan. Or baka meron kang inuumpisahan, career, business. Ganun kasi yung atake ng card natin sa table, my dear. And ayaw mo ng kahit anong distraction, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng maglalayo sa'yo doon sa goal mo, something like that. No? Tingnan natin, my dear Scorpio. The Seven of Pentacles, harvest time. Parang malapit ka na kasi doon, my dear. Nararamdaman ko na yung energy ng success. Yung bunga ng mga paghihirap mo, malapit ka na doon, my dear. Nararamdaman ko rin sa card na to yung pangamba na baka ginugusto ka lang nung tao na yun or baka dumidikit lang yung tao na yun sa'yo kasi gusto niya makishare nung success na meron ka. Kasi this is a clear indication, my dear Scorpio, ng success or resulta ng pagod at hirap mo, my dear, na dahan-dahan na siyang nagmamanifest, dahan-dahan mo na nakikita yung resulta, my dear. Ayaw mo na ng kahit anong distraction sa mga oras na ito, my dear. Let's go. The Two of Sword. Oh, sa energy ng Two of Sword, parang, alam mo yun, naninimbangan ka talaga sa dalawa, pero mas lamang pa rin talaga, my dear, yung iyong pangarap sa buhay, yung energy ng career, yung energy ng pera, yung mga manifestation mo na may kinalaman sa buhay mo. Yun ang lamang na lamang dito, my dear. Pero sabihin natin, siguro mga first 7 days, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Medyo magulo, my dear, ang isip mo niyan. Yung mga ano na yan, first 7 days, yung 1 week, no? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Magulo, my dear, ang isipan mo, hindi ka makapag-decide. Pero at the end of the day, sa bandang dulo, my dear, mas pipiliin mo pa rin talaga, my dear, yung career mo. At hindi mo talaga hahaluan, my dear, ng kahit ano na distraction or panggulo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasi damang-dama ko na, my dear, na nagbubunga na yung lahat ng paghihirap mo, lahat ng sakripisyo mo. Okay? Let's go tayo. Last 3 cards. We have here the Nine of Sword. No, marami ka ditong anxiety, my dear. Posibleng meron kang trust issue, no? Kaya parang masyado kang guarded, masyado mong binabakuran yung sarili mo, lalo na sa mga bagong tao, sa mga manliligaw, sa mga gustong pumasok sa buhay mo, my dear. Marami kang trust issue dito, my dear. Posibleng traumatic experience din to, my dear, in the past. Yun ang nakukuha ko dito. And kasalukuyang ka pa lang, my dear, na nakaka-recover sa ganitong energy sa mga, as of this moment,
moment, sa mga panahon na to, regarding sa energy ng traumatic na energy ng Nine of Swords, yung posibleng may mga tao na dumikit lang sa'yo, my dear, dahil meron lang silang kailangan, or ginamit, my dear, yung energy ng love para makuha lamang kung ano man yung mga gusto nilang makuha sa'yo, diba? Yung kanilang mga sariling personal na interest, yun ang nakukuha ko dito. Pero second half of March, my dear, nakaka-recover ka na sa ganito. Pero yung trauma, I think nandoon pa rin. Kaya you are guarding yourself. Kahit nasabihin natin na gustong-gusto mo na yung tao or nakakaramdam ka na ng konting spark sa inyong dalawa or masaya kang kasama yung tao na yon, pinipigilan mo, my dear, yung iyong emotion, and parang nilalayo mo yung sarili mo sa kanya, naglalagay ka talaga ng boundary, my dear, and hindi ka niya maintindihan, no? Hindi ka talaga niya maintindihan. Let's go tayo, last 2 cards. The 3 of Cups. Gusto mo lang talaga maging successful, gusto mo maani talaga yung fruit of your labor, yun ang nakukuha ko dito. Ramdam na ramdam ko talaga, my dear, congratulations. Ito po ang aking GCash number. Diba? Joke lang. Nararamdaman ko talaga, my dear, yung yung resulta ng mga paghihirap mo. Eto na, nangyayari na siya. Kaso, 'di ba, meron ka talagang kinakailangan talagang i-let go. I think this is just more on traumatic experience, my dear, regarding sa energy ng love. Posibleng dati kang biktima ng third party, or nagamit ka, or ginamit yung energy ng love para makuha lamang yung gusto, and hindi ka muna mag-i-entertain ng kahit ano na love. But gusto mo na yung tao, or love mo na yung tao, meron ka nararamdaman sa kanya, pero pinipigilan mo. Isa pa ng energy dito, my dear Scorpio, posible, my dear, na may sabit siya or may sabit ka. No, yun ang nakukuha ko, my dear. Posibleng meron siyang asawa or meron kang asawa. Kaya, mas pinipili mo, my dear, na wag na lang gawin kasi magkakagulo. Yun ang nakukuha ko na energy. Okay, last card tayo, my dear. Okay, we have here the Page of Cups and the 3 of Swords. Ayan, my dear, oh, nagmo-move on ka pa kasi. I think hindi pa talaga ready, my dear, ang puso mo na mag-entertain ng mga bagong mga tao sa usapin man, my dear, ng relasyon, or sa usapin man ng kaibigan. Parang hindi ka pa handang magtiwala ulit, or tumanggap ng basta mag-entertain ng bagong tao. Yun ang nakukuha ko over. Nasa moving forward ka pa rin, or move on process pa rin yung energy mo, my dear. Okay, we have here the Temperance. Ayan na naman ulit ang pagbabalanse ng emosyon. Sabi ko nga sa'yo, my dear, first 7 days or first 1 week, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Sabi ko kanina yata 22. Sorry kung nagkamali ako ng bilang. 22. 6 days na. 22, no? No? 6 days na pala yun. 7 days. 1 week. Basta yun na yun. Kayo na mag-adjust. Medyo nahihirapan ka makapag-decide. Pero at the end of the day, my dear, ipa-priority mo pa rin talaga ang career. Magiging subsob ka talaga sa trabaho, magtatrabaho ka talaga ng bonggang-bongga, as in, and I think siguro sa tamang panahon, kung mahihintay ka nitong tao na to at magbibigay siya ng kaunting space para intindihin ka, or hindi siya susuko na suyuin ka or bihagin ang iyong puso, 'di ba? Tingnan natin sa hinaharap, baka kayo ang magkatuluyan. Okay, so my dear Scorpio, yan ang reading mo para sa yung second half of March 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. I-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.